Hello po, greetings mga kababayan. Narinwa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, dito po muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so of course, I would like to make use of this opportunity na nagpapasalamat po ako 'no, sa mga subscribers po natin, mga walang sawang pong nagpa-follow po sa ating channel 'no. Kayo po ang nagbibigay sa atin ng inspiration 'no, na mapalawig pa na pagpatuloy po ang ating advokasya 'no, despite of the challenges 'no. At, of course 'no, sa mga sharers po natin, mga likers, lalo na yung hindi nag-skip ng ads. Thank you very much for your help 'no, for your cooperation and support. Highly appreciated po 'yan 'no. Ah, of course, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe 'no, kasi po ayon po sa datos ng YouTube, more than 60% po ng viewers po natin ay hindi po sila subscribers 'no. So if you find our videos interesting and informative, siguro naman po hindi naman po siguro kalabisan 'no, wala naman pong bayad kung ako po hihingi po sa inyo ng isang subscribe at saka isang share and like 'no, pag-click po ninyo, kasama na po yung notification bell 'no. Upang sa gano'n 'pag may mga updates po tayo sa ating mga videos ay you'll be duly notified at wala po kayong mami-miss na mga episode po natin. Ah, ah, so paki-share lang po 'no, sa inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala 'no, o yung kapitbahay because po sila rin for all you know ay meron din silang mapupulot sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas, okey? Maraming salamat. Okay. So, ang ating pong tatalakayin sa episode nito ay may kinalaman po sa issue ng, yung mga yung sakali ba, ito yung tanong niya sa atin, eh, sakali ba magkaroon ng, ah, road widening or expansion 'no, tungkol sa kanyang property 'no. Ito ay sulat po sa atin ni James Ducusin, 6502. I hope uh, I got his username, correctly. Sabi niya dito, kasi po ang sulat yun sa atin medyo, hindi po klaro 'no, medyo parang, siguro sa kanyang cellphone lang niya ito na sinulat. Sabi niya, "Good morning po attorney, tanong ko lang po, kung paano kung may nag-service sa lupa na tatamaan daw 'no, T-Flex pero hindi pala, pero kinuhunan ng tax declaration certificate at map at pinicturan lang. Paano po, puwede bang ma-transfer sa kanila?" Okey. Hindi naman po 'no, kasi sabi nga natin, kung 'yan ay property ninyo, siyempre I assume na meron kayong kasulatan diyan, either meron kayong titulo o meron kayong tax declaration certificate o ano mang pinanghawakan ninyo na isang legal na dokumento na nagbibigay po sa inyo ng karapatan diyan sa lupa 'no, either ownership or a matter of right 'no. Igagalang po 'yan, hindi po 'yan basta-basta mailipat 'no, na kahit na, kinuhanan kayo ng kopya ng tax declaration certificate 'no, pinicturan, okey? Ah, o kinunan kayo ng, ginawa ng sketch plan ng inyong lote, hindi naman ibig sabihin niyan, puwede nang mai-transfer 'no, sa ibang tao. Of course, hindi natin ma mapursi 'no, baka naman puwedeng magamit din ang mga nasabing dokumento 'no, yung tax declaration certificate 'no, at iba pang mga na nakuha sa inyo 'no, na na maging illegal 'no, sa mga illegal na transaksyon, okay. Kasi alam mo naman ngayon 'no, sa mga technology po ngayon. But anyway, as a rule po, kailangan kung mailipat sa iba 'yan, abay dapat mayroong consent kayo, may papipirmahan sa inyo. It could be ano bang klaseng transfer. So, maraming paraan sa pag-transfer, mayroon bang bilihan 'no, that means deed of sale, dapat bayaran kayo or it could be a donation, okay. So, anumang kasulatan 'no, na paglipat 'no, may kinalaman sa real properties o sa lupa. Aba'y kailangan ito'y nasa public instrument, notaryado at ito'y pirmado po ninyo bilang may-ari.
So, dun kung ang purpose lang niyan ay nagpasukat because ito magkaroon ng speculation ito, sabi mo nga ay tatamaan daw 'pag expansion ng T-Plex 'no. Ah, so and then hindi naman natuloy. So, yun ang inyong apprehension, hindi naman natuloy. Ngayon magagamit ba yung kinuhang kayo ng tax declaration certificate at saka mapa 'no, pinicturan, puwede bang magamit ito 'no? Well, alam po puwede kahit na po hindi kayo kinunan ng copy ah, ng tax declaration certificate ninyo, hindi kayo pinicturan 'no, puwede pong, meron pong puwede pong magamit po 'no, ang mga ito kahit na wala yung mga dokumentong yun, they can kung meron po talagang mga unscrupulous na tao yun po ay ginagamit nila 'no, para ma-land grab po. But hindi naman po base sa sulat ninyo ay maaaring yung iba na, maaaring kinatawan sila 'no, na ng isang kumpanya o T-Plex halimbawa na possible na magkaroon ng, road widening o road expansion. Kaya kinunan yung tax declaration certificate. Ano kayang purpose nito? Well, maraming purpose po niyan. Una, kung kinunan kayo ng tax declaration certificate para malaman do'n kung magkano ba yung assessed value ng property o at saka zonal value 'no, fair market value ng property kung sakaling magkaroon ng road expansion, okey. Na tandaan po natin 'no, 'pag ang ating pong lupa 'no, ay ito po ay, ah, nasa tabi ng public highway 'no, katulad nitong T-Plex 'no. Ah, at ito ay subject po 'yan sa tinatawag nating legal or public easement. Ano bang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, ah, sa gilid po ng mga kalsadang ito, ang mga public highways po 'no, national highways, ay meron po silang tinatawag na legal or public easement na kung saan puwede po mag-road widening 'yan, mag-e-expand sila 'no. And, puwedeng pong sa ayo't sa gusto po natin 'no, meron po silang kapangyarihan ang ating pamahalaan 'no, or tulad niyan ng ating, mga utility companies o yung operator po ng mga T-Plex na 'yan 'no, they could have that, delegated, the power of eminent domain 'no, o kaya binigyan sila ng prangkisa ng ating gobyerno 'no, meron silang batas 'no, na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na mag-exercise po na tinatawag nating the power of eminent domain na kung saan ang private property po 'no, could be used 'no, for public use and purpose 'no, subject to the payment of just compensation. Kaya perhaps kung magkaroon man ng expansion, well, as a rule 'no, you could be entitled to tinatawag nating just compensation, okay. At saka kung ano mang property sa inyo doon na halimbawa nagkaroon ng expansion at ang inyong mga crops na tinanim o bahay ninyo tatamaan do'n, you could be entitled to what we call yung replacement cost po nitong mga nasira 'no, na na mga halaman o improvements na nasa lupa ninyo, plus yung value po ng lupa ninyo na sabi ng batas, dapat just compensation o based on the fair market value. So, base sa sulat ninyo, speculation lang po yung sinasabi niyo na porke kinunan kayo ng copy ng tax declaration certificate, at saka pinicturan, it does not follow na malilipat na kaagad yung property ownership doon sa kumpanya 'no, o sa agency na kumuha po nito. It does not follow. Siguro po, ay maaaring kinuha lang nila ito para malaman kung sakali mang ituloy nila yung kanilang plano na magkaroon ng expansion, ay alam nila more or less kung magkano yung, maging budget nila at sino ang yung mga may-ari na kakausapin nila 'no, upang magkaroon ng negotiation 'no, kung, magkano bang babayaran 'no, nila 'no, kung sakali mang magkaroon ng expansion 'no. But, 'yan nandun na po ako sa inyong agam-agam na posibleng magamit po yung mga dokumentong hiningi po sa inyo 'no. Now, whether humingi sa inyo dokumento o hindi, ay may mga kung desidido po talaga 'no, ang isang tao 'no, o grupo ng tao, sindikato, puwede po silang mangla-land grab. Kaya lagi nating sinasabi ay 'di ba, ay mas mahalaga kung mayroon kayong lupa ay dapat ipatitulo ninyo kaagad ito 'no, kasi karamihan po na nala-land grab ay yung pong mga lupa na wala pong, titulo 'no. Sila po ay
walang pinanghawakan yung may-ari, yung iba ay tax declaration certificate lamang. 'Pag di po titulado ang lupa, ay yun po ano, ay susceptible po yan sa land grabbing. So base dito sa sulat ninyo, just in case lang 'no, na kung sakali nga magkaroon ng expansion, o road widening yung kalsada 'no, whether in triplex o kung saan man 'yan 'no, eh, mayroon nga silang tinatawag nating legal, easement kung tawagin natin 'no, public easement 'no, doon sa na mag-expand sila 'no. Ang luwang po nito is a minimum of 15 meters 'no, hanggang 40 meters. Depende po sa location at sa classification po ng lupa 'no, doon sa area na 'yan. So minimum po 'yan na 15 meters ang wide 'no, hanggang 14 meters 'no. Kung sa forest halimbawa 'pag yung classification ng lupa na, forest land mas, yun na to the extent of 40 meters po 'no, kung hindi po tayo nagkakamali. Okay, so yun po ang inyong tatandaan 'no. But again, ah, as a rule 'no, you are entitled to just compensation kung sakaling, magkaroon man ng, tinatawag nating, um, road widening 'no, at nakain po ang inyong lupa, okay. Now although meron din situation na ang isang landowner 'no, may not be entitled to just compensation 'pag nagkaroon po ng ganitong situation, lalo na 'pag ang source po, ang original na source ng lupa ninyo ay galing po sa free patent. Free patent po kasi ay galing po sa gobyerno 'yan 'no, libre o gratis po 'yan kaya free patent. So in the event na ang gobyerno po mag-exercise po sila ng right, yung eminent domain kung tawagin natin, expropriation, okay. And yung lupa po ninyo ay tatamaan at ito ay ang original po na source ng ownership po niyan ay galing sa free patent, then you may not be entitled to just compensation. Libre po yun, kukunin ng gobyerno yun. Babayaran lang kayo ng replacement cost 'no, doon sa mga nasira pong mga halaman po ninyo o bahay na maaaring tatamaan ng, road widening, okay. So yun po ang ating tatandaan, okay. So I hope nabigyan natin ng, katugunan ang sulat po sa atin ni James Dokusin 6502, okay. Maraming salamat. Alright, bago tayo magpatuloy, puwede po bang makahiram po ng inyong oras? Meron po tayong pino-promote na libro 'no, ito po yung, sinulat po ang inyong abang lingkod 'no. Highly recommended po yung Legal Handbook, A Daily Companion for All. Ito pong libro pong ito contains the extract of the different laws 'no, na may kinalaman po sa buhay ng isang tao. Pagdating po mula po sa ating family relations 'no, pagdating po sa ating, pang-araw-araw na buhay po natin regardless of our economic status, mayaman man, mahirap, sikat ka man o hindi, lahat po ay ang mga batas po nito ay applicable po sa lahat. So, napakamahalaga na meron kayong copy po nito sa inyong, bahay o sa inyong workplaces for your ready reference 'no. At, may, ang karamihan nga po ng napag-usapan natin dito including 'tong topic nito 'no, ay nandiyan po 'yan sa mga batas po, extract ng mga batas ay nandiyan po sa legal handbook po na 'yan, okay. So, very helpful kung meron kayong copy nito, okay. And then, isa pong libro na i-promote natin kahit hindi po kayo lawyer, ito pong Handbook on Our Bill of Rights 'no, na kung saan 'pag ang estado po ay nag-exercise po sila ng kanilang tinatawag na inherent power of sovereign state katulad niyang the power of the police power, the power of eminent domain, at saka yung taxation power. 'Pag nag-exercise po yung gobyerno nito 'no, ay that means, apektado po yung ating, karapatan 'no. So, kaya napakahalaga na meron po tayong kaalaman 'no, hinggil sa mga usaping ito. Lalo na sa pagdating po sa issue ng arrest 'no, search warrant, warrantless arrest 'no, or 'pag ang tao ay under custodial investigation, nahuli ng walang warrant of arrest 'no. Ano bang karapatan ng isang tao 'pag, nahuli 'no, at under custodial investigation. And of course, we are now in the digital age 'no, 'pag ginagamit po ang ating pong mga electronic gadgets 'no, tulad ng computer, laptop natin, mobile phone, tablet sa krimen po 'no, and that becomes an object of the cybercrime, okay. So, maaaring pong mabigyan po ng different kinds of
tinatawag nating cyber warrants, no, na kung saan ay maaaring ating electronic gadgets ay makumpiska po yan for forensic examination at kung ano mang nilalaman po na ating mga gadgets na yan, no, it could be used for or against you, no, tungkol sa usaping cybercrime. So, napaka-importante na meron po kayong copy nito, no, sa inyong bahay o sa inyong workplaces for your ano lang po ninyo, ready reference po ninyo, no, sa mga ganyang usapin. Okay? So, maraming salamat. Yung iba po natin, yung labor laws po natin, this is a handy material reference for our HR practitioners, mga labor uh, relation practitioners po natin, corporate law po natin, sa mga corporate lawyers po natin, no, yung ating annotated, no, na corporate law, no, could be also a handy reference material sa mga corporate lawyers. Okay? And the last but not the least, ito pong ating CIPRA, the Code of Professional Responsibilities and Accountabilities po, no, for lawyers. Ito po ating Bible. So, Panyari-Panyaras, pag wala pa kayong copy ng mga librong ito, highly recommended po na magkaroon kayo. The books is, these books, no, are published and distributed by the leading law books publishers po sa Pilipinas, itong Central Books po. Okay? You can order online, no? They have branches in Manila, Makati, Mandaluyong, and of course in Quezon City, and in Cebu and in Davao. Free delivery po nationwide. Okay? They're all hardbound, no? Now, pwede po kayo magbisita sa kanilang website, www.central.com.ph. Pag nandun po kayo sa kanilang website, you can peruse, no, sa mga table of contents ng itong libro ito, mababasa po ninyo. Alam nyo kung ano yung contents ng mga librong iyan so that you will have an informed decision if it's worth ba na magkaroon kayo ng copy ng mga librong ito. Okay? Maraming salamat and thank you po sa inyong oras. All right. So, sa kapapasok pa lang, thank you very much, no? May replay naman po ito and you can have a replay on this, no? At kung um, at kung hindi pa kayo napag-subscribe po, pwede po makahirit sa inyo, no? Paki-click po ang subscribe, share, and like buttons po natin, no? Especially if you find our videos interesting at saka informative naman. Upang matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya, na ma-spread out po natin ang ating ating crusade po natin na mapalawig pa natin ang ating yung pagbibigay po natin ng legal na impormasyon o kalaman, no, sa ating mga kababayan. They could be your neighbors, they could be your friends, mga kamag-anak po ninyo o kakilala ninyo because sila rin, no, ay may mga mapupulot din, no, sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Hanggang dito muna tayo. Thank you for your time and I hope to see you again, no, in the next episode po natin. God bless.